Ako si Maria at ito ang aking kwento. Gabi na at hindi pa rin pinapansin ni Catriona si Tristan. Dinadaanan lang niya ang binata at para itong hangin sa kanya. Minsan nahuhuli niya itong titig na parang may gustong sabihin pero pinipilit ang sarili. Natutuwa naman siya sa nakikitang inis sa mukha ni Tristan. Pumunta si Catriona sa kusina. Biglang bumuntot sa kanyang binata. Nang makarating siya sa kusina ay kinuha niyang bote ng tubig sa loob ng ref. Hanggang kailan mo ko iiwasan, Catriona? Mahina pero mababa ang tono na tanong ni Tristan na nasa kanyang harapan. Manigas ka, hindi kita papansinin. Gustong isigaw ni Catriona sa binata. Ngunit pilit niyang umaakto na wala siyang nakikita o naririnig. Nagsalin siya ng tubig sa baso at ininom ang tubig. Sa gilid ng kanyang mata, nakikita niya na pinapanood lang siya ng binata. Halata sa mukha nitong inis na ginagawa niyang pangdedma. Naglakad si Catriona papunta sa sink para hugasan ng baso. Ramdam niyang pagsunod ng mga mata ni Tristan sa kanya kahit na hindi niya ito lingunin. Alam niyang ang talim ng tingin nito sa kanya. Hindi mo ba talaga ako kakausapin, Catriona, Hope? Malakas sa sigaw ni Tristan. Naubos ng pasensya nito sa kanya. Tumaas lang ang sulok ng labi ng dalaga. Nagpatay mali siya si Catriona na wala pa rin siyang naririnig. Pumunta siya sa switch ng ilaw ng kusina. Pero bago pa siya makalayo ay biglang hinawakan ni Tristan ng kanyang kamay. Napasinghap si Catriona at nalaki ang kanyang mga mata nang dumapo biglang labi ng binata sa labi niya. Marahas siyang hinahalikan, halos hindi nakagalaw ang dalaga. Napatitig siya sa mukha ng binata na pikit ang mata. Papalag sana siya pero tila nawawalan siya ng lakas sa kanilang halik ng binata. Napapikit na ng kanyang mga mata si Catriona, nagtatalong kanyang isip at puso. Pero hindi may tatanggi na gusto ng kanyang katawan. Tristan, ano ba tong ginagawa mo? Moan for me, Catriona. I want to hear your moan. While we're making love in the kitchen, sagot ng binata. But tonight, I'll punish you for being stubborn, dagdag ni Tristan. At wala nang nagawa pa si Catriona kundi ang sumabay sa agos. Ilang saglit pa ay sabay nilang narating ang rurok. Bumagsak si Tristan sa tabi ni Catriona na hingal. Maging ang dalaga ay mabilis din ang paghinga at lupaypay sa pagod. Napabaling ng tingin si Tristan sa dalaga. Napatingin din si Catriona. Nagtamang mga mata nila na parang nag-uusap. Tumagilid ng higa ang binata. Hindi pa rin napapawi ang hingal. Iniharap siya nito sa kanya, tinawakan ni Tristan ng kanyang kamay. Do you trust me, Catriona? Seryosong tanong ng binata. Napamaang si Catriona sa naging tanong ni Tristan. Ano ba klaseng tanong yan? Sagutin mo na lang kasi ako. I'm fucking serious, Catriona. Tell me that you trust me. Madiing giit ni Tristan at mahigpit na hinawakan ng kanyang mga kamay. Naging malikot ang mga mata ni Catriona. Sa totoo lang hindi niya alam ang isasagot. Ayaw niya magkamali sa isasagot sa binata. Saka parang nag-iba atang ihip ng hangin. Himala na mabait si Tristan sa kanya. Bakit mo naman tinatanong kung may tiwala ba ako sa'yo? Ako ang unang nagtanong. Dapat sagutin mo na lang. Sagot ni Tristan at napabuntong hininga. Parang pilit na nilalabanan ng sarili na huwag mainis sa kanya. Ito na naman ang puso ni Catriona na parating hindi mapakali. Kumakabog ang dibdib niya sa kaba at halo-halong emosyon. Parang ang hirap bitawan ng yes. Sa oras na nagtiwala siya para na rin niyang ibinigay ang puso niya. Handa na ba siyang pagkatiwalaan si Tristan? O handa na ba niyang ipagkatiwalang puso niya sa binata? Catriona. Ha? Nagbalik sa ulirat si Catriona nang tawagin siya ni Tristan. Napatitig siya sa mukha nito at marahang tumango. Yes, may alinlangan na sagot niya. Napa-second look si Tristan. Sa sobrang tuwa ay bigla niyang niyakap na mahigpit ang dalagang nakahubad pa rin. Naistatwa si Catriona sa ginawang pagyakap ni Tristan. Inihilig na rin niya ang kanyang ulo sa balikat ng binata at nakangiting ipinikit ang mata. Alam mo, mabuti na lang gawa sa Nara ang lamesa. Dahil kung hindi, baka kanina pa ito bumigay at nasira. Bulalas ni Tristan nang mapahiwalay sa yakap kay Catriona. Saka sinundan ng malakas na tawa. Ikaw talaga, puro kabiro. Napakapili mo kasi mukhang iikutin natin ang buong rest house. Saway ni Catriona at tumawa na rin. Mas gusto ko nga yun. Bukas sa garden naman tayo. Tudyo ni Tristan. Tumaas baba pa ang kilay na naghahamon ng tingin kay Catriona. Huy,
Magtigil ka nga, baka mamaya may makakita pa sa atin. Aakalain nila mga bastos tayo. Ano sa bastos ako? Ayaw mo ba sa bastos? Biglang na-corner si Catriona sa tanong na yun ni Tristan, napaiwas ang tingin ng dalaga. Ano ka ba? Kung ano-ano na yung mga tinatanong mo. Ayaw ko nga lalaking bastos, panggagatong pa ni Catriona sa biro ng binata. Bakit ayaw mo? Paano yan? Bastos ako at manyakis. Mga tanong ni Tristan, hindi na naman nakasagot si Catriona at tila napaiwas ang tingin. Pinahihirapan talaga siya ni Tristan. Lipat na tayo sa kwarto, malamig na rito, iwas niyang sagot. We're not done yet. Marami pa tayong gagawin, tsaka maaga pa naman, tanggi ni Tristan. Nalaglag ang panga ni Catriona. Pagod na siya pero wala pa rin kapaguran nitong si Tristan. Anong maaga pa? 2:00 na ng madaling araw. Umaga na't ilang oras na lang lilitaw ng araw. Kumunot ang noon ni Tristan. Napahiga siya sa lamesa. Sa gusto kong palaging nagbababad sa loob mo. Masama ba? Seryosong tura nito, nalaglag ang panga ni Catriona. Nagbibiro ba ito sa sinabi? Loko ka, ako'y huwag mong pinaglolo ko. Anong babad ang sinasabi mo? Angil ng dalaga. I want to get you pregnant, Catriona. Natigilan si Catriona. Parang tila huminto ang mundo niya sa narinig sa mismong bibig ni Tristan. Napakurap-kurap siya ng mata, sinampalang pisngi para magising. Umaga nang magising si Catriona, napabalikwas siya ng bangon, nagulat siya nang nasa kama na siya at may damit. Ang kagabi na naganap sa kanila ni Tristan ay isa sa hindi niya makakalimutan. Nasunod ang gusto ng binata at paulit-ulit silang nagniig. Sa sobrang kapaguran, wala na siyang maalala ng takasan ng ulirat. Bumangon siya at napangiti ng bumungad ang pagkain sa tray. Breakfast in bed, kinilig ang puso niya. Parang unti-unti nagpapakita ng care si Tristan sa kanya. Ang lalaking maangas at walang puso ay unti-unti na niyang napapalambot. Sana'y tuluyan ng mawala ang pagiging malamig ng binata sa kanya. Minsan ay napapaisip siya kung paano to kapag kasamang pamilya. Bumaba siya sa kama at tumungo sa banyo para sa kanyang morning routines. Nang makalabas sa banyo, naupo siya sa gilid ng kama. Dahan-dahan niyang hinila ang tray, papalapit at kinuha ang tinapay, ngunit bago pa niya maisubo ang unang kagat niya, ay bumukas na ang pinto. Pumasok si Tristan, may hawak na tasa ng kape. Seryosong muka, ngunit hindi rin ito mukhang galit. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Gising ka na pala. Malamig pa rin ngunit banayad nitong sabi. Catriona nodded. Ikaw bang gumawa nitong breakfast? Tanong niya saka tinapik niya ang tray. Hindi sumagot si Tristan kaagad. Umupo ito sa gilid ng kama sa kanila pagang kape sa side table. Kumain ka na lang. Madiing utos nito. Ikaw, I'm done. Maaga ako nagising at inihanda ko talaga yan para lang sa'yo. Pansin ko lately, hindi ka masyadong nagkakakain, kaya pumapayat ka na, Catriona. Sagot ng binata, napasuyod naman ang tingin si Catriona sa sarili. Siya, pumapayat? Parang wala naman nagbago sa katawan niya. May kung anong kilig ang gumagapang sa dibdib ni Catriona. Hindi man ito direktang sabihin pero ramdam niyang concern ito. Siya nga pala, may makakasama ka na sa bahay kapag wala ako. Dumating ng mag-asawang katiwala ko sa rest house mula sa bakasyon. Maya-maya nandito na sila. Imporma ng binata. Naglakad ito papunta sa pintuan. Dahil siya narinig ay nakaroon ng gana si Catriona sa pagkain. Sa wakas ay may makakausap na siyang tao. Kinina palaging halaman. Thank you. Mahina at nahihiyang usal ni Catriona. Napahinto si Tristan, nilingon siya, at saka ngumiti. Darius, gising! Bumangon ka na! Tanghali na! Gising ni Lumina sa anak. Niyuyugyug ang balikat ng binata para magising. Napilitang magmulat ng kanyang mata si Darius. Mom, I'm sleeping. Please, let me sleep. Nalibadbaran siya sa ina ng gisingin. Hindi ka ba papasok sa kumpanya? Tanghali na. No mom, I want to take leave today. Napamaang si Lumina. What? Darius, may responsibilidad ka sa Lumina Essence. Ikaw na ang CEO tapos ganyan ka, sermon niya. Nayayamot na napakamot ng marahas si Darius sa kanyang ulo. Halos hindi na rin maipinta ang kanyang muka. Mom, nandun si Jax at mas marami pang alam na trabahong assistant ni Kuya, rather than me. So it's okay na siya mabuting kamay pa rin ang Lumina Essence. Pangangatwiran ni Darius, walang ganang bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Mukhang hindi pa tapos ang ina sa sermon nito.
Ano pa yung isang nalaman ko na wala na kay ni Mia? Untag ni Lumina. Tumawag si Mia sa kanya para sabihin na hindi na matutuloy ang kasal. Napabuntong hininga na muna si Darius. Yes, that's true, Mom. Nalaki ang mga mata ni Lumina nang makitang parang wala lang kay Darius ang paghihiwalay nila ng kanyang nobya. Why? Nagtatakang tanong ni Lumina. Hindi kami compatible, saka masyado siyang maarte. Ayoko sa ganong klaseng babae. Nagsumbong pala si Mia sa mommy niya. Alam na niyang ganitong senaryo, naghahanap pa ng kakampi para kaawaan. Pagkatapos ay kukumbinsihin siyang bumalik. Hindi kayo compatible o may ginawa ka? Umiiyak siya nang tumawag kahapon. Sabi ni Lumina na panay ang iling. Mom, please, I really want to go back to sleep. I'm still sleepy. Answer me, Darius. Anong ginawa mo kaya nakipag-break sa'yo si Mia? Akala ko pakakasalan mo siya. Naiirita si Darius sa pangungulit ng ina. It's just normal sa isang relasyon na magbe-break kapag hindi na magandang pagsasama. And the relationship didn't work. For him, there's no big deal. What's the issue if we broke up? I mean, kahit na sinong nasa relationship, pinagdadaanan ng ganitong phase. There's no big deal, Mom. Makakalimutan din ako ni Mia at makaka-move on din kaming pareho. Sagot ni Darius. Napanganga ng malaki si Lumina. Anong sinasabi mo? No big deal? We thought you had already changed, Darius. Still babaero ka pa rin? Pareho talaga kayong magkapatid. May diin sa tinig ni Lumina habang nakatitig kay Darius. Nagpanting ang tenga ni Darius. Napalunok siya pero hindi niya kayang tiisin ang sinabi nito. We're not the same. Madiin niyang pagtatama. Napayuko siya saglit, saka mabilis na tumingin sa kanyang ina. Why you always compare us? Iba si Kuya Tristan at iba rin ako. Napailing si Lumina. Hindi ko kayo pinagkukumparang dalawa. Ang sakin lang, pareho kayong mahilig sa babae at palaging pareho sa lahat ng bagay. You are both alike in so many ways. Napakuyom ng kamao si Darius, pigil ang galit na sumisirit sa kanyang dibdib. You don't even see me as my own person, do you? Nanginig ang boses niya. Halatang hindi lang inis kundi may bahid ng lungkot. I see you, Darius. I see you for what you are. Matigas na sagot ni Lumina. And what I see is the same reckless man your brother used to be. Humugot ng malalim na hininga si Darius. Then you don't really know me at all. Mabilis siyang tumalikod. Hindi na hinaya ang mas marinig pang mga sasabihin ng ina. Dumiretso si Darius papunta sa banyo. Bumalik ka dito, Darius. Hindi pa ako tapos, nakausapin ka. Sigaw na tawag ni Lumina. Iniwan lang siya basta ng kanyang anak. Galit na lumabas si Lumina ng kwarto ng kanyang anak. Pinuntahan niyang asawa sa kwarto nila. Pagkapasok sa loob ng kwarto, nakita niya si Dante nakaupo sa sofa at nagtatrabaho sa kanyang laptop. Pagsabihan mo nga si Darius, nag-break sila ni Mia. Akala ko pa naman ay ikakasal sila ng fiancé niya. Inis na bungad ni Lumina. Isinarado ni Dante ang laptop niya at tinanggal ng salamin sa mata saka napatunghay sa asawa. Ano na naman ba ang nangyari? Hindi ko alam. Bakit ba ganyan ang bunso mo? Hindi rin siya pumasok sa Lumina Essence. Sumasakit ang ulo ko sa kanya. Sumbong na sagot ni Lumina nang gagalaiti sa inaasal ni Darius. Han, calm down. I will talk to Darius later. Ang mabuti pa, pumunta ka sa mall at mag-shopping ka para mawalang inis mo sa anak mo. Sabi ni Dante, tumayo ito't nilapitan siya. Napahinga ng malalim si Lumina. Napilitan na rin siyang ngumiti at inihilig ang ulo sa dibdib ng asawa. May dalawang matanda ang kasama ni Tristan na pumasok sa loob ng bahay. Napatayo mula sa upuan si Catriona. Para makitang mga to, nahulaan na niyang sila ang katiwala ng binata sa rest house. Catriona, they are Mang Nesmel and Aling Marites. Silang caretaker ko sa rest house. Pakilala ni Tristan sa dalaga. Iho, siya ba ang sinasabi mong asawa mo? Usisa ni Aling Tess na pamaang si Catriona. Napabaling kaagad ang mata niya kay Tristan. Makahulugan ang tingin niya na nagtatanong. Iniwas naman ng binatang mata sa kanya. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Tila naniga si Catriona sa kanyang kinatatayuan. Dumantay pa lang kamay ni Tristan sa balikat niya. Hindi na niya magawang gumalaw o huminga ng maayos. Yes po, she's Catriona.
Napadakong tingin ni Tristan sa kanya. My wife. Tila natuwa ang dalawang matanda habang siya hindi niya na alam kung anong itsura ng muka dahil sa pagkailang. Hindi napigilan ng matandang babae na lapitan siya, ginitian siya ng ginang at hinawakan ng dalawang kamay. Ang ganda mo, iha. Sobrang ganda. Puri ni Tess. Marahan na hinahaplos ang isang kamay sa kanyang pisngi. Natutuwa ako na makilala ka. Ang tagal naming hinintay na makilalang asawa ni Tristan. Sabi pa niya na napabaling ng tingin sa asawa. Binitawan ni Tess ang kamay ni Catriona. Hindi maalis ang magandang ngiti sa labi ng matanda. Gumanti ng ngiti si Mel sa asawa at tumingin kay Catriona. Masaya din po ako na makilala kayo. Sinakyan na lang niya ang ginagawang pagkukunwari ni Tristan. Ay, alam mo ba Tess, ang ganda ng garden. Mukhang may nag-alaga habang nasa probinsya tayo. Giit ni Mel. Siya nga ba? Hindi makapaniwala si Tess sa kabumaling kay Tristan. Magaan itong mga kamay ng asawa mo. Magaling mag-alaga ng mga halaman. Tsak ako na magiging mabuting asawa siya sa'yo at ina ng mga anak mo. Muntik nang maubos si Catriona, napatingin siyang bigla sa binata, napatagalang titig ni Tristan sa kanya kaya siya nang unang nagbawi ng tingin, kasabay ng pag-iinit ng kanyang pisngi. Napahagikik si Tess, halatang kinikilig kina Tristan at Catriona. Ganyan din kami ni Mel noong bagong kasal. Medyo may ilangan pero kapag nagkadikit, hindi na mapaghiwalay. O siya, tama na yan Tess. Lubayan na muna natin ang mag-asawa. Tayo'y magtrabaho na. Nakakahiya kay boss. Sabat ni Mel at tinawakan ng kamay ng asawa. Naku, wala pong problema yon. Sa katutulong po ako sa gawain dito sa bahay. Sabi naman ni Catriona na kangiti. Mamula-mula pa rin ang muka. Hindi siya sanay na tinatawag silang mag-asawa ni Tristan. Iha, huwag mo nang problemahin ang gawaing bahay dito sa rest house. Kayang-kaya ko yan. Dadalawa lang naman kayo ni Tristan na pagsisilbihan naming mag-asawa. Aba, parang anak na ang turing namin dyan sa asawa mo. Ang dapat mong inaatupag ay si Tristan para naman magkaroon na kayo ng sarili niyong anak. Naku, tsak na magaganda at gwapo magiging supling niyo. Ay, hindi na ako makapaghintay. Ang mahabang litanya ni Tess sabay tawat tapik sa braso ni Catriona. Napabaling naman siya ng tingin sa kamay ni Tristan nang maramdaman ang mariin na haplos ng binata sa braso niya. Saka tumaas ang tingin sa mukha nito, may mapaglarong ngiti ang nakapaskil sa labi ng binata. Tess, halika na, aya na hila ni Mel sa asawa. Napangiti si Catriona, mukhang magkakasundo po tayo aling Tess. Nanay Tess na lang ang itawag mo sa akin iha, at tatay Mel dito sa matandang kasama ko. Biro pang sabi ni Tess, na humagikik at natawa na rin sila sa tinura ng matandang babae. O siya, maiwan na namin kayong dalawa, baka nakakaistorbo na kaming mag-asawa sa inyo. Kami ay may gagawin din nitong si Tess. Paalam na wika ni Mel. Tumango-tango si Catriona nang ngumingiti. Hila ni Mel ang asawa palabas ng bahay habang walang tigil pa rin ang pagsasalita ng ginang. She's funny, right? Untag ni Tristan na makalis ang mag-asawa. Hindi pa rin natatanggal ang pagkakaakbay kay Catriona. Si Catriona na nagkusang tanggalin ang kamay ng binata at lumayo na konti. Nabigla si Tristan at sumeryosong tingin sa dalagang tila umiiwas. Bakit mo ako ipinakilala ang asawa kina Nanay Tess at Tatay Mel? She asked, arching her brow. What's the problem if I tell them that you are my wife? Tanong din ni Tristan sabay taas ng kamay niya na banaag ang linya sa kanyang noo. Anong problema? Napabuga ng hangin si Catriona tumingin sa binata. Hindi naman totoo yun. Kailan pa tayo naging mag-asawa? Ang dami niyang tanong kay Tristan para ipakilala siyang asawa sa dalawang matanda. Ano bang magandang pakinggan? Ipakilala kitang asawa o escort? Napatigil si Catriona, hindi siya nakatugon agad kay Tristan. Do you want me to tell them the truth? Tila may panunuyang tanong pa nito, parang may kumirot banda sa puso niya. Malalaman ng dalawang matanda ang trabaho niya at alam na niya ang magiging reaksyon nila. Mabilis na umiling si Catriona, tila may takot na nabuo sa kanyang puso. Ayaw niyang pandirihan siya ng mga tao dahil lang sa isa siyang bayarang babae. Sige, kung kailangan ko na magpanggap ng asawa mo, basta wag lang ako mapahiya. Ayokong pandirihan din nila ako, kagaya ng pandidiri mo sa akin. Tila pumiyok si Catriona habang sinasabi yun. Pinipigilan niya tumulo ng luha dahil sa asawa sa sarili.
Ang sakit sa loob na may mga taong masama ang nagiging tingin dahil sa klase ng trabaho niya. Lalayuan ka na parang may nakakahawang sakit at hahamakin. Naintindihan naman niya, mahirap talagang sikmurain ang trabaho. Madumi siyang babae para sa iba. Why do you think na nandidiri ako sa'yo? Never ako nandiri sa'yo, Catriona. Never kong inisip na masama kang babae. Nagulat nung ako, empleyado kita sa Lumina Essence. Nakasama kita sa kumpanya. I'm helping you with your financial sa pagpapagamot ng kapatid mo. Sabi ni Tristan, hindi mabasa ni Catriona ang sinasabi ng mga mata niya. Malaking parte ng buhay ko at ng pagkatao kong nawala dahil sa trabaho ko. Nilulunok ko na lang lahat. Pinili ko maging ganito at wala akong dapat na pagsisihan sa huli. Giit ni Catriona na napayuko. At ang muling mag-angat ng tingin kay Tristan ay matiimang tingin nito sa kanya. Para tuloy siyang mas nailang ngayon. Kaya napalunok na lang si Catriona. Tinanggap ko na lang sa sarili ko na wala na ako may pagmamalaki. Kahit sa'yo at sa ibang tao. Kaya tama lang na kutsain nila ako. Ikaw, dahil malaki na rin ang nagagastos mo sa akin. Hindi ko kayang palitan ang lahat ng mga ibinigay mo. Pagpapatuloy niyang sabi, natili nakatayo si Tristan na nakatingin lang sa kanya. Hindi niya mabasa ang reaksyon nito. Go to our room and take a rest, Catriona. Baka pagod ka na. Aalis lang ako sandali. Babalik ako kagad. Paalam na wika ni Tristan. Napilitan na lang na tumango ang dalaga. Lumabas si Catriona ng bahay. Nainganyo siyang tumulong sa mag-asawa sa garden. Kanina pa niya pinapanood mula sa bintana sina Nanay Tess at Tatay Mel sa pag-aayos ng mga halaman. Wala pa siyang nagagawa maghapon sa loob ng bahay. Nakaalis na rin si Tristan. Siyempre hindi niya alam kung saan ito pumunta. Pwede po akong tumulong sa inyo? Magalang na presenta ni Catriona na makalapit siya sa mag-asawa. Napaangat ng ulo si Tess sa dalaga. Ang asawa mo? Nakaalis na po? Napabaling ang tingin ni Tess kay Mel saka muling tumingin kay Catriona. Baka madumihan ka. Sayang ang ganda ng kamay mo. Kaya na namin ni Tess ito, ani ni Mel. Okay lang pong madumihan ng mga kamay ko. Sige na po, wala pa po akong nagagawa ngayong maghapon. Saka umalis naman po si Tristan. Mamayang gabi pa po siya uuwi. Pangungumbinsi ni Catriona sa mag-asawa. O bueno, kung ipinagpipilitan mo naman ang gusto mo, halika't ikaw na lang ang magdilig nitong mga bagong tanim namin ni Iga. Pagpayag ni Mel. Masiglang kinuha ni Catriona ang pandilig. Nilagyan niya ng tubig sakay tinapat sa mga bagong tanim. Iha, kamusta ka naman dito sa bahay habang wala kami? Tanong ni Tess. Gumiti ng payak si Catriona. Okay naman po. Maigi naman anak, napakabait ni Tristan. Wala kaming masabi sa bata na yan. Matagal na niyang binili ang rest house na to. Kwento ni Tess. Nakikinig naman si Catriona. Pero hindi siya nagkomento. Kaya nga laking tuwa ko na nandito ka na. Magkakaroon na rin ng buhay ang bahay. Dati kami lang ni Mel. Tess, kung ano-ano kinakwento mo sa bata. Saway ni Mel sa asawa. Napasimangot si Tess. Tumigil ka, Mel. Nagsasabi lang ako ng totoo dito kay Catriona. Bumaling at kumiti siya sa dalaga. Hayaan mong tatay Mel mo. Matanda na kasi siya. Parating mainit ang ulo. Napangiti si Catriona. Ilang taon na po kayong kasal ni Tatay Mel. Ang tagal na akong nagtitiis kay Mel. Saka sinundan ng malakas na tawa. Tumawa rin ang asawa na hindi man lang napikon sa biro ni Tess. Nasa 25 years na rin kaming kasal. Nabiyayaan kami ng isang anak. May pamilya na si Cheryl at may 3 na rin kaming apo sa kanya. Dagdag pa ng sagot ni Tess. Nakakatawa po sa sobrang tagal niyo na nagsasama ni tatay. Humahangang sabi ni Catriona. Alam mo sa mag-asawa, dapat hindi mawawalang pagmamahal niyo sa isa't isa. Kahit na ano pang pagsubok na dumating sa inyo, manatili lang kayo magtiwala ng maayos ang lahat. Wala namang problemang hindi naaayos, hindi ba? Mahal na mahal niyo po si tatay? Curious sa tanong ni Catriona. Kahit na ganyan siya, mahal na mahal ko si Mel. Siyempre, mahal din niya ako. Sa aming dalawa, mas maingay ako. Siya isang tanong, isang sagot. Para rin po palang ugali ni Tristan, ani ni Catriona. Ay, oo, ganun talagang marami sa mga lalaki. Pero maiba ako, saan nga kayo nagkakilala ni Tristan? Biglang natanong ni Tess. Parang napipilan si Catriona, hindi nga pala niya na itanong si Tristan tungkol sa pagpapanggap nila. Sa ano po? Sa work po?
Yun na nga po, magkatrabaho po kami ni Tristan. Boss ko siya. Nag-aalinlangan niyang sagot. Pero totoo naman na boss ang relasyon nilang dalawa ni Tristan. Ha? Akala ko nagkakilala kayo dahil sa kaibigan. Nagtaka si Catriona sa nasabi ni Nanay Tess. Ho? Oo po, friends po kami ni Tristan nun. Sabi na lang niya at napilitang ngumiti. Naging palaisipan kay Catriona ang tinutukoy ni Nanay Tess. Parang pinagpawisan siya sa pagsisinungaling niya sa matanda. Nagsinungaling na rin siya noong nagpanggap silang mag-asawa ni Tristan. Ang dami na niyang kasinungalingan sa sarili. Sa maraming tao at maging sa kapatid niya, tinatago niyang totoong siya. Ayaw na pagdating ng panahon, ay babalikan siya sa pagtatago niya ng totoo.